Maulang araw at gabi sa inyo mga kadiliman. Tuyo ba ang lahat? Sana naman. Stay safe and dry kayo lalo ngayong tag-ulan. Sa mga tinamaan ng sipon, ubo at lagnat, pahinga, inom ng gamot at maraming tubig at naway mapabilis ang paggaling nyo. Para naman sa mga nilalamig dyan, humigop na ng mainit-init na kape habang nakikinig ng ating horror stories. Sa mga nagtatanong po pala nakaraan kung bakit nawala yung mga lumang video sa channel, may inayos lang po saglit dahil may chinecheck sa YouTube sa contents. Gusto ko pong sabihin na maayos na at balik na ulit yung karamihan sa mga lumang videos ko. Isa pa pong good news ay naibalik na rin po ang monetization dito sa Kadiliman Horror Stories channel. Sana po ay huwag mag-skip ng ads ha. Dahil malaking part po yan kung bakit kumikita ang mga tulad naming narrators at nakakapag-produce kami ng mas maraming video contents tulad nito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig, suporta at pagpa-play ng ads. Isa po sanang request, tulungan niyo po akong maabot yung 1K subscribers sa second channel ko na Tinig Balahibo. Thank you po ng marami sa mga nag-subscribe, nakikinig at sumusuporta. Minsan sa biyahe, may mga mangyayaring hindi mo inaasahan na kahit ilang taon pa ang lumipas ay hinding-hindi mo makakalimutan. Narito ang mga nakapaninindig balahibong kwento nina Francis ng CDO, Justin ng Naga City, Sam ng Oriental Mindoro, Joy ng Cebu, Danny ng Pampanga at Vince ng Calamba, Laguna. Magandang hapon sa inyo, Sir Bob. Isa po ako sa araw-araw na nakikinig sa inyo at dahil na-inspire sa mga kwento, naisipan kong isulat yung kakaibang experience na naranasan ko sa pagbiyahe. Ako nga pala si Francis. Noong 2024, sa Cagayan de Oro ako natatrabaho at every Friday po ako umuuwi papuntang North Cotabato nang nagmomotor. 6 hours ang biyahe noon. At minsan makauwi na ako from 4 p.m. to 11 or 12 midnight, depende sa panahon. Isang araw nang pauwi ako, naisipan ko na mag-ibang daan para hindi naman antukin sa buong lugar at naisipan kong dumaan sa Buda-Arakan Road. Malakas po ang ulan noon sa pagbiyahe ko sa CDO hanggang sa Bukidnon at natigil lang sa kanto ng Buda-Arakan Road. Alas 11 na yon ng gabi nung napahinto ako at natumba pa yung sinasakyan kong motor dahil sa pagod na dinadanas. Napaisip ako na baka may masamang mangyari sa akin nun. Pero isang oras na lang ang natitira at makauwi na ako. Kaya naman tinuloy ko na ang biyahe kahit na ang ginaw pa. Puno ng hamog o fog ang dinadaanan ko at nakikita ko yung hamog na lumalabas sa daanan dahil siguro sa ulan nakakatapos lang sa lugar na yon. Habang nagmumotor, napaisip ako na ang liblib pala ng lugar na dinadaanan ko. Sementado naman yung daanan pero napakamatarik pababa kaya nagdahan-dahan ako dahil baka matumba yung motor. Puro kagubatan yung nakikita ko sa gilid ng daanan hanggang sa may nakita akong tulay. Doon ay nangilabot na yung pakiramdam ko na para bang may sumusunod sa akin. Lampas 10 minutes na wala akong nakikitang motorista. Siguro lagpas 11 p.m. na kaya kinakabahan na ako. Nagsitayuan yung mga balahibo ko dahil parang may sumusunod sa akin. Kaya naglakas loob akong tumingin sa side mirror. Pero wala naman akong nakikitang ilaw kahit napakadilim ng daanan. Pagkalagpas ko ng tulay, tama nga yung kutob ko. May sumusunod sa akin, kaya binilisan ko yung takbo habang nanginginig sa kilabot. Hanggang sa napadaan ako sa malaking puno na sira pa yung daanan. Doon ay may sumisigaw sa likod ko na babae. Naka-headset ako noon, pero ramdam ko yung napakalakas na sigaw ng babae. Ramdam ko na nasa likod ko na may umangkas o malapit sa motor ko, yung boses na yon. Kaya pagrinig ko ng ganun, napasigaw din ako na lumayo ka sa akin at wag mo kong sundan. Sa sobrang kaba ko nga,
Mas binilisan ko ang pagpapatakbo ng motor kahit sira yung daanan at muntikan pa akong matumba. Pero hindi ko yun inisip pa. Ang nasa isip ko noon ay kung paano ako makakalayo dahil ramdam ko pa rin na sinusundan niya ako. Napatigil ako nang makakita ng mga bahay-bahay sa gilid ng daan. Lumuwag na rin yung pakiramdam ko. Wala po akong motorista na nakasalubong sa loob ng isang oras doon. Mga alas 12 ay nakauwi na ako. Kinabukasan ay agad akong nag-search sa Google Maps kung saan yung tulay na nadaanan ko na merong malaking puno. Baka sakali man na makakita ako ng bahay doon. Pero wala talaga. Kaya napaisip ako, hinding-hindi na ako dadaan doon kapag gabi. Sana po ay masali ito sa segment ng horror stories nyo. Yun lang po, Sir Bob. Ride safe sa lahat ng mga motorista. Hi po sa inyo, Sir Bob. Ako si Justin, 28 years old, taga Naga City, Camarines Sur. Silent listener niyo po ako. Mga stories niyo ang aking pampatulog madalas. Gusto ko lang po sanang i-share itong kababalaghang naranasan ko nung ako'y magpunta sa Palawan dahil may day tour yung buong klase namin. Nangyari po ito noong Feb 2016 sakay ng service van papuntang Naiya dahil doon po kami sasakay ng eroplano papuntang Palawan. Mga bandang 10 PM at sa Quezon Province po ito nangyari. Ako na lang po ang gising ng mga oras na yon at tulog yung ibang mga kaklase ko, pati yung dalawang professors namin. Nang makaaninag ako ng isang headlight ng sasakyan sa kabilang lane ng kalsada. Binaliwala ko lang yun nung una sa pag-aakalang isang bus lang na papuntang Bicol ang nasa kabilang lane. Maya-maya, unti-unti kong nakita yung itsura ng sasakyang yon. Hanggang sa makita ko ang kabuoang itsura ng sasakyan. Isa po pala siyang karo ng patay na may sakay na kabaong. Tapos sa likod ng karo ay may mga naasunod pong mga taong nakaitim. Maging ang driver at ang katabi nito sa harapang upuan ng karo ay nakaitim din. Kinilabutan ako that time kasi imposibleng may seremonya ng libing na ginagawa sa ganoong oras ng gabi. Dahil karaniwan umaga o hapon isinasagawa ang paglilibing. Sa una po, ang akala ko ay baka nananaginip o guni-guni ko lang yon. Pero hindi. Talagang may naglilibing ng mga oras na yon, Sir Bob. Maya-maya lang po ng kaunti, paglampas po ng van namin, lalo akong kinilabutan kasi paglingon ko sa lane na yon, wala na po yung karo ng patay. Pati na yung mga taong nakikipaglibing na nakaitim. Wala naman po kaming nadaan ng sementeryo, kaya napatanong din ako sa sarili kung papaanong nawala na lang yon na parang bula. Hanggang ngayon po, Sir Bob, ay dito pa rin ako nakatira sa Naga City kasama ang aking lola at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan yung kababalaghang naranasan ko nung magbiyahe kami papunta sa tour. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, sir. Sana po ay mabasa nyo ito sa channel and more power. Hello po, Sir Bob. Ako nga pala si Sam. Pagpasensyahan nyo na po kung medyo magulo itong kwento ko dahil first time ko lang magsasend. Kayo na po ang bahalang mag-ayos. Nangyari po ang kwento ko sa Fortuna, Oriental Mindoro. Isa po yung masayang araw para sa amin kasi darating yung mga pinsan namin galing Manila para magbakasyon. Kinahapunan, napagpasyahan naming pumunta sa mag-anak namin sa Fortuna. Ang Fortuna po ay isang bundok at hindi ganun karami ang mga bahay dito. Nang sumapit ang gabi, napagdesisyonan naming mag-stroll. Kasama ko ang pinsan kong si Japet, sakay ng kanyang motor. At ako naman, angkas ko ang pinsan kong si Kim. Sa una, masaya at tumatawa pa kami habang nag-i-stroll.
Pero nang maarating kami sa daan na wala talagang mga kabahayan at isa lang ang ilaw na gumagana at namamatay-matay pa, bigla akong nakaramdam ng kilabot. Nga po pala Sir Bob, may third eye ako at malakas ang pakiramdam. Ako ang nasa una at si Japet naman ang nasa huli. Bigla akong nakaramdam ng kilabot kaya ang sabi ko na bumalik na kami kasi malayo na kami sa mga kabahayan. Ngunit parang may pumipigil sa amin na makabalik. Habang nagdadrive ako, naramdaman ko na ang likot ng pinsan ko kaya sinabihan ko siya na huwag maglikot. Ang sabi naman niya ay hindi raw siya malikot. Nagtaka ako kasi malikot talaga siya kaya inulit ko. Napatingin ako sa side mirror at may nakita akong parang telang puti na nasa likod ng pinsan ko. Nagtaka ako kasi imposible na magkaroon ng telang puti sa likod dahil wala talagang bahay sa parte na yon at sobrang dilim na. Talagang kinabahan ako pero sinubukan kong kumalma kasi bangin ang nasa magkabila naming daan. Nung paliko na kami, biglang nagsalita si Japet na magmadali na raw kaming umuwi at kinakabahan na siya. Kaya sumang-ayon naman ako dahil nga sa nakita ko. Pagdating namin sa bahay, agad-agad lumapit sa akin si Japet at nagkwento na kaya raw siya nag-aya ng umuwi dahil bigla siyang kinilabutan at biglang bumigat yung motor niya. Nung time kasi na yon, walang angkas si Japet kaya sobrang nagtataka daw siya kasi bumigat yung motor niya. Pagtingin niya daw sa side mirror, meron siyang nakitang telang puti na nakalutang sa likod ng motor niya. Aware po kasi siya sa mga kababalaghan na nangyayari doon kasi lokal siya ng Fortuna. Habang nagkukwentuhan, parehas kaming kinikilabutan. Hindi man po siya ganun nakakatakot pero sa amin nakakatakot ang karanasang yon. Ito lang po Sir Bob ang kwento ko. Sana ay mabasa nyo at God bless. Magandang umaga po Sir Bob at sa lahat. Tawagin na lang akong Joy, taga Cordova, Cebu. Gusto ko lang pong ibahagi ang nakakatakot na karanasan ng aking lola. Nangyari pa po ito taong 1964. Nasa edad 21 pa lang po siya noong mga panahon na yon. Isa po siyang labasera o sa Tagalog, tagalako ng inaangkat na mga isda. Wala po silang pinipiling panahon. Tag-araw, tag-ulan, kahit nga po may bagyo o baha, patuloy pa rin ang bentahan. Sumasideline din po siya ng benta ng mga sigarilyo. Patago nga lang po dahil sa mahigpit na ipinagbabawal ito. Bale limitado ang pagbebenta ng ganito dati. Madalas siyang naglalako ng isda sa mga karatig bayan o lugar. At ang means of transpo nila ay ang pagsakay ng malalaking bangka upang mas mapabilis na makarating sa syudad ng Cebu. Pwede ka rin naman na sumakay ng jeep pero masyado ng hassle para sa kanila na may bitbit pang mga lagayan ng isda. Galing sila ng araw na yon sa pinakasyudad. Hindi maintindihan ni Lola ng mga panahon na yon kung bakit siya kinakabahan. Hindi pa raw siya tapos na maglako ng isda ay kabado na siya. Pakiramdam niya ng araw na yon ay parang may masamang mangyayari pero hindi naman niya matukoy kung ano. Nung uwian na ay nag-aya si Lola sa mga kasama niya na mag-jeep na lang muna sila ng gabing yon dahil iba talaga ang kutob niya. Pero ayaw naman pumayag ng mga kasama niya dahil na rin siguro sa sobrang pagod. Ayaw na ng mga ito na magpalipat-lipat pa ng sakay. At iilan sa mga pasahero sa jeep ay baka hindi lang magustuhan dahil nababahuan sa amoy nilang madansa. Mas okay pa raw na sa bangka sila sumakay dahil pwedeng makaiwas sa mga mapangmatang mga commuters. Kaya naman napilitan si Lola na sumama. Tama rin naman ang mga ito. Masyadong malayo rin kapag sumakay pa siya ng jeep, lalo na ang bahay nila noon ay nasa dulong bahagi pa ng isla ng Cordova. Hindi na lang siya nag-react kahit na pakiramdam niya noon na palakas ang kabog ng dibdib niya. Ayon pa sa kanya noon na umiinom na lang raw siya ng tubig
Nagbabaka sakali na mabawasan ang kaba na nararamdaman. Kahit 9:00 na ng gabi ay marami pa rin ang nakapila. Hindi katulad ngayong taon na hanggang 7 PM na lang ang last trip. Karamihan sa mga pasahero noon ay pagod na katulad nila. Mangilan-ngilan din ang mga estudyante. Hindi na raw maintindihan ni Lola kung bakit patindi ng patindi ang kabog ng dibdib niya. Nagdadalawang isip pa nga siyang sumakay. Nauna na sa kanyang sumampa ang kapwa niya tindera. Bago magtawag ang lalaking bangkero, isa na lang para makaalis na. May nauna na sa kanyang sumakay. Isang estudyante itong lalaki na nakasuot ng purong puti. Blankong tiningnan siya nito, sabay sabi na, "Tatayo na lang ako, ikaw na ang maupo." Alanganin pa raw si Lola noon, pero dahil andun na rin naman siya ay sumampa na rin siya sa bangka. Kahit nakasampa na siya sa bangka ay hindi pa rin mawala yung kaba sa dibdib niya. Hindi rin siya mapakali. Umandar na nga yung bangka. Hindi pa sila gaanong nakakalayo sa port ng Cebu nang may mapansin si Lola na may bakanting bangka na paparating. Sobrang bilis ng patakbo nito. Kung makaastang araw ay parang pagmamay-ari nito ang dagat. Nanlamig daw si Lola nang mapagtanto niya ang mga kasalubong nila. Mabilis ang pagpapatakbo nito sa makina. Pakiramdam niya ay dediretso ito sa bangkang sinasakyan nila. Nag-hysterical na raw si Lola. Sinigawan niya ang estudyanteng lalaki na naka-uniform ng puti na umalis sa kinatatayuan dahil masasanggi ito ng bangka na paparating. Naghiyawan naman yung ibang mga pasaherong sakay. Mahigit 30 ang pasahero sa bangka nila, kaya kapag nabunggo sila ng bakanting bangka ay tiyak tataob ang sinasakyan nila. Mabilis naman na kumilos ang bangkero, pero sa kasamaang palad ay hindi na naagapan. Sa tindi ng impact ng pagkakabangga ay napataob nito ang bangka na sinasakyan nila. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Kanya-kanya na raw sila ng languyan. Kahit naman marunong lumangoy si Lola ay matinding takot talaga ang naramdaman niya noon. Yung mga gamit niya, hindi na niya alam kung saan napunta. Kahit nga yung mga kinita niyang pera nung araw na yon, malabo nang maibalik sa kanya. Nag-iyakan na yung mga kasama niya pati yung ibang pasahero. Nanginginig sa lamig at takot si Lola noon, lalo na ang iisipin na ang dagat na yon sobrang lalim talaga at bali-balitang may pating pang umaaligid. Naghagilapan sila ng mga kasama niya. Mabuti na lang at may nakakilala rin sa kanya noon na sukid ang nanay ni Lola. Mabilis siyang hinila ng isa sa mga pasahero at pinasakay sa nakataob ng bangka. Mahigit 4 na oras daw silang naghintay, nanginginig sa lamig bago pa sila ma-rescue. Marami ang nasugatan, yung iba nga ay hindi na nakaligtas pa, kabilang na ang isang kapwa niya tindera. Nang ma-rescue ito ay nakabalot ng lambat ang buong katawan, dahilan kaya ito namatay. Umalis silang buo, umuwi silang kulang na. 3 linggo lang ang nakalipas at bumalik ulit si Lola sa paglalako ng isda. At ang estudyanteng lalaki, 1 buwan pa raw bago natagpuan ang katawan. Nakulong ang mga bangkero sa bakanting bangka. Away bangkero ang dahilan. Nainggit dahil kakaunti lang ang mga pasaherong naiakay sa bangka nila at sina Lola na walang kinalaman ang nadamay. Ni pisong duling ay wala silang natanggap na bayad sa damage na nangyari sa kanila. Napag-alaman din niya sa balita na ang estudyanteng nakasabayan pala nila ay anak ng isang sikat na inchik sa Cebu at graduating na sana ito ng doktor. Ang pamilya nito ang nagpakulong sa mga bangkero na walang awang bumangga sa kanila. Sumalangit nawa ang kaluluwa ng estudyanteng yon at ang iba pang nasawi sa trahedya. Sana ay magsilbing aral ito sa iba. Kapag inggit at galit ang pinairal, wala talagang mabuting maidudulot. Hanggang dito na lang po, Sir Bob, at maraming salamat. Pasensya na kung hindi siya ganun nakakatakot, pero sa experience ni Lola ng mga panahon na yon ay mas malala pa ito kaysa sa mga nagpapakitang multo. Kasi buhay din nila ang nakasalalay nung mga panahon na yon.
More power po sa inyong channel. Magandang gabi po, Sir Bob. Gusto ko sanang magbahagi ng karanasan ko nung mga nakalipas na taon. Ako nga pala si Danny, 35 anyos, may asawa at anak na. Isa akong jeepney driver. Ang ruta ko ay sa Pampanga at Tarlac. Kailangan kumayod para sa pag-aaral ng anak ko at sa panganganak din ni Mrs. Bali ang ibabahagi ko ay noong isang gabi ng Biyernes. Maulan yon, Sir Bob, kaya dahan-dahan lang ang pagmamaneho pa uwi. Tumigil muna ako saglit sa isang tindahan ng pandesal para may pangkabi-kami kinabukasan ng asawa ko. May dalawa na lang akong pasahero at tabang-tama malapit na rin sila at parehong lugar pa. Ilang biyahe lang at naihatid ko na sila doon. Habang nagmamaneho pa uwi at tutok sa daan, bigla kong naramdaman na parang may lumamig. May trapal naman ang jeep ko. Tumingin ako sa rear view mirror. Itinigil ko muna sa isang tabi at kinalag ko yung tali para isara. Pauwi na rin kasi ako at medyo malapit na. Nung sumarado na ay lumakas naman ang buhos ng ulan kaya nagmadali na akong sumakay. Pinaandar ko na yung jeep at muling tinahak yung daan. Pumipito pa nga ako habang yung atensyon ko ay nasa kalsada. Nang bigla kong mapansin na may katabi ako sa upuan. Napatingin pa nga ako dahil baka nagkamali lang ng tanaw. Pero kahit anong kurap ko, may batang nasa katabi kong upuan. Tanda kong nakapulang t-shirt siya at maong na shorts. Kaso isa lang yung sapatos niya sa paa. Nagtaka naman ako dahil tuloy-tuloy naman ang pagpapaandar ko at hindi ko siya napansin na sumakay. Tapos hindi pa siya basa, ang lakas ng ulan. Tinanong ko ito kung anong ginagawa niya sa jeep ko. Kaso hindi siya nagsalita. Ngumiti lang at naglahad ng kamay na para bang may hinihingi sa akin. Dahil maulan, itinabi ko muna yung jeep. Napakamot ulo ako dahil hindi ko kilala yung bata. Kinuha ko yung payong at bumaba. Umikot ako sa gawin niya para ibaba siya dahil ilang lakad na lang ay barangay na. Kaso, para akong nanuno dahil wala na doon yung batang lalaki. Yumuko pa ako dahil baka nagtago lang sa ilalim. Wala rin siya sa loob ng jeep ko. Hindi ko na alam kung saan siya napunta. Alam kong hindi ako nag-uulyanin dahil malinaw sa isip ko na may sakay akong bata. Pero hindi ko alam kung bakit bigla itong nawala. Siguro ay nasa 5 taon siya. Bumalik ako sa jeep at umuwi na ng tuluyan. Pagdating ko ng bahay, naroon si Mrs. Maaga pa naman kaya inabot ko sa kanya yung kita ko at dala ko. Nakwento ko yung tungkol sa bata. Ang sabi niya ay baka tiyanak daw yun. Ang sabi ko naman iuso pa ba yun at ang laki na niya para maging tiyanak. Pagkatapos namin kumain ay niyaya ko na si Mrs. na matulog. Kahit na naiisip ko pa rin yung bata, medyo naawa ako. Nakatulugan ko na rin naman. Tuloy ang biyahe ko ng mga ilang araw. Aalis ng maaga, uuwi ng gabi. Araw ng linggo yon, mag-aalas 8 ng gabi. May pasahero pa ako, kaya isa-isa ko na silang hinatid. Maliwanag ang buwan ng gabing yon. Kahit na mahina ang ilaw ko, ay maliwanag naman yung kalsada. Dala ng mga sasakyan. Marami-rami pa naman ang mga jeep sa paradahan. Pero mas pinili ko ng umuwi dahil pwede ko naman ipapabukas pa yon. May sasakay pa rin tiyak. Mag-isa na lang ulit ako. Nang mapalingon ako sa tabing upuan. Para akong minulto dahil nakita ko ulit yung bata nung isang araw. Pareho pa rin yung suot niyang damit at yung sapatos niya. Ganun pa rin. Isa lang. Tanong ko ay kung saan siya umuuwi, pero umiling lang siya at tumingin sa daan. Nagmaneho ako ng medyo mabilis. Palingon-lingon pa ako sa bata at baka mamaya bigla siyang mawala ulit. Hindi pa man ako nakakalapit sa poste ng ilaw ay kita kong nawala siya sa kinauupuan niya. Napapreno tuloy ako dahil sa pagtataka.
Ang ginawa ko, tinuloy ko ang pagmamaneho pero mas mabilis na. Nagkukumahog akong bumaba ng jeep at nagulat pa nga yung asawa ko. Kinuwento ko na nakita ko ulit yung bata, kaya naman nagtaka na rin pati siya. Hindi ako makapaniwala na marahil multo yung bata na yon na 2 beses ko nang nakikitang nakasakay sa jeep ko. Akala ko simpleng bata lang na nawawala. Nun pala ay iba na. Isa sigurong kaluluwa na naghahanap ng daan pa uwi. Mabuti nga kako at hindi ako na aksidente. Mula noon ay hindi na ako pumapasada sa gawing Tarlac. Doon ko nalaman na yung batang nagpapakita at sumasakay sa akin ay naaksidente habang naasakay rin ito ng jeep. Akala niya siguro ay makauwi na siya, pero bigla na lang kasi itong nawawala. Kawawa naman kung hindi siya makauwi sa pamilya. Malamang ay naghihintay ito kung saan ang daan pa uwi sa kanila. Nahagip daw ito ng isang pampasaherong bus at tanging sapatos na lang ang nakuha mula sa kanya. Kaya yun yung una kong napansin. Yung nag-iisang sapatos lang niyang nakasuot sa paa. Sana lang ay nabigyan ng hustisya ito at nakauwi na sa kanilang tahanan. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Tawagin na lang akong Vince, taga Calamba, Laguna. Nais ko lang ibahagi ang kwento kong ito na nagplano kami ng family trip sa Atimonan, Quezon. Nagvan po sina nanay, 2 kong kapatid, tito at tita, at ang driver ay si tatay. Samantalang kami naman ng mga pinsan ko ay nakamotor lang. Ilang oras din ang binahe namin hanggang sa nakarating kami sa Mahayhay, Laguna. Gabi na kami nakarating doon dahil nagkaaberya pa yung makina ng sasakyan at doon na nag-umpisa ang lahat. Nagmamaneho si Papa ng sasakyan at kami naman ay nauna na sa kanila. Pero nagulat kami nang biglang bumusina si Papa. Pinapahinto niya kami dahil may nakita raw siyang maitim na mabangis na hayop na humahabol sa amin. Pero nang sinipat ko ng mabuti ay wala naman akong nakita na maitim na hayop o kung ano man yon. Kaya nagpatuloy na kami sa pagdadrive. Hanggang sa naarating kami sa bayan ng Lukban. Kumain muna kami bago nagpatuloy. Hanggang mag-aalas 12 na ng gabi nang naarating kami sa bahay ni Lolo Pedring. Nagpahinga po muna kami bago maghapunan. Nagpakatay po ng baboy si Lolo at yun ang pinagsaluhan namin. Pagkatapos ng hapunan ay natulog na kami dahil pagod at masakit pa ang ulo ko dahil na rin sa biyahe. Kinabukasan ay sinamahan kami ni Lolong manghuli ng isda dun sa may dagat. Medyo malapit lang naman po yon. Maswerte talaga kami dahil marami kaming nahuli. Yun yung niluto namin at nagtanghalian na. Kinagabihan ay natulog na yung mga kasama ko sa bahay at ako na lang ang gising. Hindi po ako makatulog noon dahil sa ingay sa labas ng bahay. Pero hindi ko na lang pinansin at pinilit kong makatulog. Bigla ko tuloy naisip yung sinabi ni Papa noon na may humahabol sa aming itim na mabangis na hayop. Hindi pa rin yun mawala sa isip ko hanggang sa bumiyahe na kami pabalik ng Calamba kinabukasan. Hanggang dito na lang po at salamat.